Lima na po ang bilang ng mga petisyong inihain sa Korte Suprema kontra sa martial law sa Mindanao. Ano man ang maging pa siya, ang sabi ng Pangulo, igagalang niya ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, pero may pasa rin siya sa Korte. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mike, umaasa ang Pangulo na makikita ng mga maestrado ng Korte Suprema ang dahilan kung bakit nagdeklara siya ng martial law. Kung ano man ang maging desisyon daw ng Korte, susundin niya ito. Samantala, sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na maaring patay na ang isa sa dalawang Maute brothers. Susundin daw ni Pangulong Duterte anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa legalidad ng martial law. Ito ang sinabi ng Pangulo sa ambush interview matapos ang kanyang pagbisita sa mga sundalo ng 603rd Brigade sa Sultan Kudarat. Kung ipawalang bisa raw ito ng Korte, sasabihin niya sa mga sundalo na wala ng martial law, pero sagot daw ng Korte Suprema kung manalasang muli ang ISIS. Pero naniniwala ang Pangulo na makikita ng mga maestrado ng Korte Suprema ang sitwasyon sa Marawi at kung bakit kailangan doon ng martial law. Hindi naman matiyak ng Pangulo kung kailan matatapos ang operasyon sa Marawi, pero ang tiyak daw, tapos o hindi ang operasyon, ay magtatanghal ng watawat ng Pilipinas doon sa Lunes, araw ng ating kalayaan. Kanina inihain na sa Korte Suprema ang ika-4 at ika-5 petisyon kontra sa martial law. Sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nakatanggap sila ng impormasyon sa mga sibilyan na patay na ang isa sa mga Maute brothers. Tinamaan daw sa opensiba ng militar ang isa sa mga Maute brothers. Narito ang pahayag ng Pangulo at ni Secretary Lorenzana. That's up to the Supreme Court. Pag sabi ng Supreme Court na okay, hindi okay, withdraw tayo. Sabi ko sa mga sundalo, withdraw tayo. Kasi sabi ng Supreme Court na kung magbalik yung mga ISIS doon, bahala ng Supreme Court dyan mag-appreciate. As conflicting reports ang sabi nandiyan pa, ang sabi namatay yung isa, but we have to figure out ano. Ang siguro clear natin lahat yan, makita natin kung ano nangyari. Then we will be... So sinong nagsabi na may yung isa medyo napanay? Mayroong balitas para mga civilians themselves pero hindi namin ma-confirm. Mike, kinansela na ng Pangulo ang tradisyonal na Vandenur sa Independence Day sa Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ay mas gusto raw ng Pangulo na pagtuunan ang problema sa Mindanao. Mike. Maraming salamat, Joseph Morong. Papatuloy ng bakbakan sa Marawi, patay ng tinamaan ng ligaw na bala ang isang binatilyong nagdadasal sa moske. Pati ang paghahanda sa kanyang paghihimlayan ay pahirapan dahil sa kaliwat ka ng putukan. Nasa Marawi, live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mike, kapansin-pansin ngayong araw ang muling pagtindi ng air at lalo na yung ground at lalo na yung air assault na ginagawa ng military laban sa Maute at sa gitna nga ng putukan kanina ay isang binatilyo ang namatay matapos naman ng ligaw na bala sa loob mismo ng lugar dasalan. Katanghaliang tapat kanina habang nagdarasal ang mga residente sa moskeng ito, tumagos sa pader ang isang ligaw na bala at tumama sa ulo ng binatilyong si Abdila, 14 na taong gulang. Nagdadasal daw noon si Abdila. Sa likod, nakarinig na putok. Niya kanigaw sa buto. Niya kanigaw sa buto na daw ko makuha. Na bab sa kaswata kasi may sugot. Marinig daw niya, biglang pag ano niya, nakita niya yung bata. Pero kaya ako, nakiagpo nga ako. Nagibab niya ako. Niya pangar kang. Hiniyakap niya. Pero wala na, paano ang bata, patay na. Alas 12:30 ng tanghali, binawian na ng buhay si Abdila. Sa lugar kung saan lumilipad ang bala galing sa kung saang direksyon. Hindi raw alam ng ina ni Abdila kung sino ang kanyang dapat nasisihin. At may pamigirak na buong ano dun yan, nalaman niya na may narinig niya ang putok. Parang naano siya na yung anak niya na tinamaan. Yung tumakbo siya dito, nakita niya yung anak niya na kay dyan. Agad inihanda ang paghihimlayan sa binatilyo. Pero kasi na pinuputo ka kami nila doon sa taas. Yung mga taga doon sa mapali. Tiniyak naman ng Armed Forces na sa kanilang patuloy na pakikipaglaban, doble ingat daw ang kanilang mga tauhan. General
Eduardo Año, the Chief of Staff, reiterates his continuing guidance to put premium on civilian lives, respect for civilian properties during clearing operations, and complete discipline among our men in uniform conducting military activities in the area. We need to rebuild stronger after this. And every Maranao, I guess, understands and realizes that. And everyone, I guess, is willing to contribute, beginning from the local leaders down to the members of the families who have been affected. Patuloy naman ang airstrikes ng militar. Kaninang umaga, muling pumahimpapawid ang mga eroplanong pandigma. Nakuna ng aming team ang tila ba aerial exhibition ng mga eroplano ng militar. Pumihit at sumirko ito sa hangin. Sabay bitaw sa bomba, pabagsak sa lugar ng kalaban. Ay, alas 5:30 ngayong hapon o kanina lamang nang nagsimula namang umatake itong dalawang FA-50 jets ng Philippine Air Force at nagbagsak ng bomba sa sentro ng Marawi City kung saan nga nagkukuta pa rin ang grupong Maute. Hindi bababa sa 4 na bomba yung nasaksihan natin na inilaglag ng mga fighter jets. Samantala, Mike, inilabas na ng Defense Department ang listahan ng mga pangalan ng mga namatay na sundalo at pulis. 45 o 45 ang namatay at 3 sa kanila ay mga pulis. Ayon naman sa isang source natin sa Task Force Marawi ay 5 tropa ang killed in action simula kagabi hanggang ngayong buong araw. Kinukumpirma rin ng Defense Department ang ulat na isa sa Maute brothers ang posible o di umuray nasawi sa bakbakan. Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo. Hindi lang po pinagplanuhan kundi idinaan daw sa masusing surveillance ng mga terorista ang ginawa nilang pag-atake sa Marawi. Sa video na nakuha ng otoridad, makikita ang pagtukoy ng mga terorista sa pagpupwestuhan ng kanilang mga sniper. Matindi rin ang naging interes sa kampo ng militar sa Marawi. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, mahigit 2 linggo na nga pero panay pa rin ang putukan dito sa sentro ng syudad sa Marawi. Palatandaan po yan na ipinapakita ring puwersa ng Maute Group. Hindi rin naman nakapagtataka, Jessica, dahil nakakuha tayo ng mga video na nagpapakita ng matindi nilang paghahanda. Diretso yan sa MIG, Military Intelligence. Makikita sa videong ito na nagsagawa pa ng surveillance sa ilang lugar sa Marawi City ang Maute Group ilang araw bago ang pag-atake noong May 23. Yan ang Petron sa Sarimanok. Sa video, minarkahan nila ang ilang lugar na maaaring magagamit nila sa kanilang pagsalakay, pati na ang kanilang pupwestuhan. Left side Capitol. Tingnan mo yung building na yan, yung tower. Yan ang pwede dyan sniper. Kasi, tingnan mo yung mukha nila. Yung CCTV nila. Kanan. Yung nasa kanan. Kanan ay soldado dyan na entrance niya iba. Yan. Inaalam pa ng militar kung sino-sino ang nasa video. Sa puntong ito ay nakita ang mukha ng isang pasahero ng sasakyan. Ang pasahero na ito, ang driver at ang kumukuha ng video ang maririnig na nag-uusap sa Tagalog. Oh, ito. Kabayan ba't? Kita ka lang. Hala ko. Dito na makikita ang matinding interes ng mga lalaki sa kampo ng 103rd Infantry Brigade ng militar sa Marawi. Yan. Video mo dito dito. Galing dito. Dito mga building na to. Sniper dyan. Kita yun. Kita. Galing sa mga buildings na rin. Pwede bang tumungtong dyan. Kita mo lahat. Sinipat pa nila ang loob ng bakod ng military camp. Ang dami nila ngayon. Ano yun? Ang dami na nila ngayon. Dito. Yan, sa kanila din yan, no? Asan? Sa ito dito. Yung lahat ng nasa loob ng panak. Sniper, mashallah. Dito lahat. Dito sa may moskeo, pwede yung sniper. Moskeo nga. 2 beses silang bumalik sa brigade. Dire-diretso yan. Yung tinignan nating kalsada doon na dire-diretso. Ayan o, nag-duty sila. Huminto pa nga sa harapan ng gate ng brigade at nakalapit sa isang bahagi ng kampo.
Yan mo yung mga barricade nila, mga paksol ng makita mo. Hindi naman. Sandali yan? Oo, nabal. Oo, yun o. May ano sila sa baba, may mga ano? Gulong. Nagikot sila sa mga tulay. Yan pipwestuhan sa harap. Dito. Gasolinahan. Siguro yung mga susi nito, nandito lang yan. At makikitang kabisado rin ang lokasyon ng ilang istruktura. Ito, tanda niyo itong bahay na ito. Sa likod may magandang bahay dyan. Ayun o. May armory dyan. Mayor yan. Sa pagkakataong ito naman, nakuna ng video ang mukha ng driver. Bukod sa surveillance, may ilang meeting din ang Maute leaders kasama si Isnilon Hapilon, ang kinikilalang emir o leader ng ISIS sa Pilipinas. Kasama sa pulong ang magkakapatid na Omar, Abdullah at Madi. Nandoon din ang sinasabing isang prominenteng Maranao religious leader. Tagalog ang gamit sa usapan para marahil magkaintindihan ang mga mula sa tribong Maranao at kanilang bisitang mga yakan. Hindi matagal na itong pinag-plan. Hindi ito ngayon lang. Before pa rin yung mating andyan na yung plano. Si Abdullah ang nagpepresenta ng plano. Markado sa mga mapa ang mga lugar na papasukin nila, kasama ang ilang bangko sa Marawi. Itong mga bangko dito. Kung makuha mo yung tira dyan, pwede mong bilhin na lahat ng sasakyanan na bangko, pier. Pagkat na, kinibulo niya, anak mo karon. Amo ka. Aron mo kaliyo, pwedeng i-assault dito. Sa isa pang meeting, makikita namang nagtatalo ang magkapatid na Madi at Omar sa kanilang taktika para mapalabas ang mga sundalo sa lugar na madali silang targetin. Sabi mo na yung sa'yo, sabi mo na yung sa akin, tayo na tayo, mag-decision sila. Dito makikitang Bapa ang tawag nila kay Hapilon na ang kahulugan sa Maranao ay tiyuhin. Matipid namang magsalita si Hapilon. Ano na nakatakot yung magpayawan sila dyan? Di ba Bapa? Hindi ba nakatakot dyan? Hindi mas hindi ba yung takiran? Hindi yung takiran, hindi yung persera. Sila. Kahit hindi sila umalit dyan. Ilan ang tangki? Nandiyan dito. Balik dyan. Hindi natin alam. Minimum 4. Dalawa sabi natin. Isa sa payo ni Omar bin Al-Khattab. Isang video rin ang na-recover ng mga otoridad na nagpapakita ng pinaniniwalaang huling sandali bago sumalakay ang mga terorista noong Mayo 23. Hinihiling namin sa iyo na pagkalooban mo pa kami ng kaalaman. Matapos magdasal ng taimtim, nagyakapan ang mga ito ng mahigpit. Ayon na rin na mismo sa AFP ay nasa 200 no yung kanilang namomonitor na nandoon pa sa loob. Ayon sa AFP, posibleng nagkaroon na reinforcement no yung kanilang puwersa sa puwersa na Maute sa loob, kaya ito raw ay kanilang ino-operate pa at sa estimate nila ay meron nga itong mga human shield. Kaugnay naman po sa labanan dito, Jessica, meron pang 63 na Facebook account na irereklamo daw ng AFP sa Facebook dahil ito raw ay nagpapalabas ng mga propaganda at maling impormasyon mula naman sa panig ng mga terorista. Jessica? Sandra, dun sa interview ko kay AFP Chief of Staff General Ed Anyo, no, nung first week ng Marawi siege, ang sabi niya, nangyari ito as a result ng operations ng armed forces sa Lanao. Pero iba na ngayon, mukhang lumalabas based on the video na nakukuha ng militar, masusi itong plinano pala ng Maute o ng ISIS. Yes, Jessica, yun nga yung lumalabas na implikasyon niyan dahil yung plano nila matindi, no? Meron silang surveillance at yung sa mapa no, na nakalatag doon sa harapan nila, tiningnan ko maigi kanina, talagang detalyado, no? Lahat ng pasilidad na gusto nilang sakupin, lahat ng lugar na pwede nilang pwestuhan para matalo nila yung militar at napansin nga namin na kapansin-pansin na meron silang particular interest dito sa brigade at tila ang gusto pa nga nila ay talunin nila no yung mga sundalo na nakabase dito sa Marawi. Jessica? Yung first video, yung meeting nila Hapilon and the Maute brothers, nakuha raw ng militar
from slain, yung namatay na sundalo ng Maute. Itong video 2 at yung video 3, paano raw nakuha ng AFP? Sandra? Jessica, ganun din ang sinasabi nila, no, na sa unang sultada pa lamang ng labanan ay na-recover na nila itong mga video na ito. At ang sinasabi na nga nila ay dahil nga doon sa kanilang raid na isinagawa at meron nga namatay na di umanong may in possession ng ganitong kahalagang video at document, ay yun na rin yung mga naging dahilan kung bakit sabi nila nakapagplano rin kaagad ng mabilis at nakakilos sila, nakapag-deploy sila kaagad para nga makontain nila itong paghahasik ng kaguluhan nitong teroristang grupo. Jessica? Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Marawi, Sandra Aguinaldo. Hunyo 12 kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Mahigpit na clearing at rescue operation sa lungsod nagpapatuloy. Armed Forces of the Philippines, itinanggi na nakatakas ang dating Abu Sayyaf leader na si Islon Hapilon sa Marawi City. Pilipinas patuloy na umaapila sa Malaysia Court of Appeals para mailigtas ang 9 na Pilipinong nahaharap sa parusang kamatayan kaugnay ng Sabah standoff noong 2013. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba ng mahigit 5% sa unang yugto ng taong 2017 ayon sa NEDA. At National Historical Commission of the Philippines, hinikayat ang publiko na makibahagi sa selebrasyon ng ika-119 na araw ng kalayaan sa Lunes. Plano ng pamahalaan na iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa Marawi City sa Lunes kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, patuloy na lumiliit ang mundo ng teroristang grupong Maute sa lungsod. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Target ng pamahalaan na itaas ang bandila ng Pilipinas sa Marawi City na maghuhudyat ng tunay na paglaya nito sa kamay ng mga terorista sa Lunes, June 12. Ito ang araw kung saan gugunitain ng mga Pilipino ang ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa Mindanao Hour Briefing, tiniyak ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla ang tatawaging Liberation of Marawi. The Chief of Staff made an announcement na hoping that by Monday we can freely wave our flags in every corner of Marawi, and we're working feverishly to do that, to ensure we are able to do to a big extent what was announced by the Chief of Staff. Rest assured, our soldiers are doing their part, they're doing their best, and are continuing on with this effort on the ground to facilitate the liberation of Marawi, hopefully by Monday. Nagsalita si Padilla sa harap ng mga indikasyon na lumiliit na ang mundo ng teroristang grupo. Batay sa report, 3 na lamang barangay ang hawak ng terorista sa lungsod ng Marawi. And in fact, early this morning, there was a launch an offensive against enemy positions that you may have been monitoring. So this continues up to this moment, and we are confident our troops are gaining important headway inside these areas. And as I have mentioned the other day, definitely proving that the world of the terrorists inside the city is growing smaller by the day. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang mahigpit na clearing operation sa Marawi City. Partikular na ang mga pinagkutaan ng mga terorista, alinsunod na rin sa direktiba ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año. He is looking forward to more cleared areas in the next few days and is optimistic that our momentum and our phase is at the right manner. His guidance to our ground commanders to put the primordial concern of having our forces execute military operations to ensure that lives are saved through expeditious military action. Sa sandali namang matapos na ang tensyon sa Marawi, ipinahayag ng opisyal na militar na posibleng manatili pa din at hindi nila mairerekomendang i-lift agad ang martial law. Gate ni Padilla, kailangan tingnan ang kabuuan ng Mindanao, gayon din ang network ng Maute Group sa rehiyon at hindi lamang sa Marawi.
May we also continue to appeal to our citizens for their prayers for our troops who continue to remain in the battlefield. And our profound thanks to all the members of the civil society, private organizations, and other organizations who continue to provide much-needed relief and assistance, not only for our civilian evacuees and IDPs, but also for the assistance and the inspiration they have been providing to our soldiers in the field. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang suporta sa tropa ng militar at pulis na patuloy na pinagtatanggol ang ating bayan. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Camp Iranun sa Sultan Kudarat. Ayon sa Pangulo, nais niyang itaas ang bandila ng Pilipinas sa Marawi City sa Lunes kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Inihayag rin ng Pangulo na handa siyang tumalima sakaling sabihin ng Korte Suprema na dapat nang alisin ang idineklarang martial law sa Mindanao. May ulat si Marita Muahe. Marita. Kasi sa harap ng mga inihahaing petisyon ng iba't ibang grupo sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil ang martial law sa Mindanao, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na sakaling katigan ito ng ST at sabihin na ihinto ito ay susunod siya. Yun nga lang, sakaling bumalik daw ang ISIS, bahala na rin daw dito ang Korte Suprema. Narito ang pahayag ng Pangulo. It's up to the Supreme Court. Kung sabi na sa Supreme Court na okay, hindi okay, then withdraw tayo. Withdraw tayo. Kasi sabi ng Supreme Court, kung magbalik yung mga ISIS doon, bahala ng Supreme Court yan mag-appreciate. Sa kanyang pagdalaw sa 603rd Infantry Battalion na sa Sultan Kudarat, Maguindanao, binigyan ng Pangulo ng honor ang 4 na battalion commanders kasama ng pagbibigay ng mga ito ng 45 caliber na baril bilang regalo. Mabibigyan din daw ang lahat ng mga sundalo ng kaparehong arma. Sinabi ng Pangulo na nalulungkot ito sa pagkamatay ng marami, lalo na at pare-pareho tayong mga Pilipino. Iprinisenta rin na sa Pangulo ang mga armas na nakumpiska ng mga militar sa iba't ibang mga military operations mula December ng 2016 hanggang ngayong Hunyo ng kasalukuyang taon sa Lanao del Sur at Maguindanao. Sa kanyang speech, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya proud na nagtaas ito ng martial law dahil ang ibig sabihin nito ay may problema sa bansa. Sa interview, kinumpirma ng Pangulo na 3 barangay na lamang ang hawak ng Maute. Umaasa siya na matatapos ang giyerang ito sa lalong madaling panahon at maitataas ang bandera ng Pilipinas sa Marawi sa Araw ng Kalayaan. Yan na muna ang pinaka-latest mula dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Para sa Bayan, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Samantala, patuloy ang rescue operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa mga sibilyang naiipit sa bakbakan sa Marawi City. Kaugnay niyan, inatasan naman ng pamahalaan ng AFP na simulan na ang planong rehabilitasyon sa lungsod. Mula Iligan City, may live report si Alan Francisco. Alan. Sa ika-18 araw kati ng bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng teroristang grupong Maute ay wala pa ring patid yung sunod-sunod na malalakas na tunog at pagsabog na aming naririnig na nangyayari o nanggagaling mula doon mismo sa war zone at naririnig namin dito mula naman dito sa aming kinatatayuan sa Kapitolyo na Lanao del Sur. Yung pagsabog na iyon sa katunayan kanina kati ay nakita namin yung ilang mga sasakyang pangipapawid na naglalaglag ng mga pampasabog doon mismo sa war zone. At nakita rin natin kanina yung mga ibon na nabulabog na at umalis na sa kanilang mga tinitirahan. Pero sa kabila nito ay tinitiyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sisimulan na nila yung pagkaplano sa mga rehabilitasyon sa mga lugar na naapektuhan. Narito ang aking report. Inatasan na ng pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines AFP na simulan na ang plano sa rehabilitasyon kaugnay ng mga epekto ng bakbakan sa pagitan ng tropa ng militar at ng Maute Terrorist Group. Yes, we are given a marching order to start the rehabilitation plan. Yesterday, we coordinated with the city government through the mayor
for the establishment of Civil Military Coordinating Center in the Marawi City Hall, so that it will help the local government agencies to start the rehabilitation plan. As you notice, our engineering assets are now coming in. Kasabay nito ang nakatakdaring pagbukas ng Amay Pakpak Medical Center para bigyang ayuda ang mga nasugatan, partikular iyong mga residente ng Marawi City. Bukod dyan, tuloy-tuloy din ang pag-rescue ng mga miyembro ng AFP at PNP sa mga naipit sa labanan at ang ganap ng pagsawata sa mga miyembro ng Maute. We are gaining foothold. We have significant developments. We have undertaken several key defensive positions of the enemy. We undertake also pin down several machine gun nests and snipers nests. So we're gaining right now in the heart of Bangulo vicinity. Batay sa kanilang tala, napatay ng tropa ng pamahalaan ang halos 100 at 40 miyembro o kaalyansa ng Maute, 20 namang sibilyan ang pinaslang ng terorista habang marami rin sa hanay ng militar ang nagbuwis ng buhay. Ang mga tumatayong leader naman aniya ng Maute Group ay nanatiling buhay at nagmamando pa rin sa kanilang mga tauhan. Samantala, iniimbestigahan na rin ng AFP ang 63 Facebook accounts na anilay mula sa Maute at nagkakalat lamang ng hindi totoong video at impormasyon. For giving investigation, especially the Facebook Philippines, to undertake necessary measures to investigate a 63 Facebook accounts that are being utilized by the Maute local terrorist group and their sympathizers, because these 63 accounts are spreading malicious informations and misinformation that affect the information landscape and the mindset of every Filipino. Iniiyak ng AFP, yung kanilang mga miyembro ay magkakaroon o nanatili yung disiplina at integridad sa mga nangyayari at mangyayaring clearing operations. At yan muna ang balita para sa bayan, kasama si Albert de Losario, ako naman si Alan Francisco, Marawi City. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, 5 kawatan ang naaresto ng mga otoridad habang nagsasagawa ng clearing operation sa Marawi City. Nakuha sa mga ito ang mga mahahalagang bagay gaya ng alahas. Nagpaabot naman ng tulong sa mga apektado ng Marawi crisis ang aktres na si Angel Locsin. Si Jervis Manahan sa detalye. Tila bagong taon sa Marawi City dahil sa walang humpay na mga putok at pagsabog. Mas malakas ang nadinig namin ngayon na animoy mas papalapit pa sa Capitol. Ngunit sa gitna ng mga pangamba sa digmaan, may isa pang problema. Ang looting o nakawan. Sa isang barangay, inabutan namin ang 5 lalaking iginapos matapos mahuling nagnanakaw sa barangay Raya Saduk. Nakuha sa kanila ang isang caliber 45, ammunition, mga cellphone at mga charger, mamahaling alahas, flash drive at pera. Suspetsya ng mga pulis, dumadaan sa makikitid na eskinita ang mga kawatan dahil hindi lahat taga Marawi. Ang iba, dumayo pa para magnakaw. Ito lang yung nagpapatunay na may mga sibilyan talaga na pumapasok sa mga kabahay-bahayan. Kaya yung ginagawa ng mga kapulisan natin at saka kasundaluhan natin, talagang pinapatrolan natin itong mga areas na pwede nilang pagnakawan. Nauna nang lumutang ang issue nang magsimula ang sapilitang pagpasok ng mga sundalo sa mga bahay para sa kanilang mga operasyon. Hindi kapulisan at kasundaluhan yung gumagawa ng pagpapasok sa mga kabahayan ng pagnanakaw, but ito talaga yung may mga talagang sibilyan na pumapasok at talagang nagnanakaw. Bago na aresto ang 5 lalaki, nauna nang nahuli ang 14 na magnanakaw na nakakulong na ngayon sa Marantaw Police Station. Matinding alalahanin ito ng mga bakwit dahil marami sa kanila ang walang natangay na gamit. Tumanggi naman ang mga suspect sa akusasyon. Mga taga-iligan daw sila na nagbabaka sakali lang para magtrabaho. Giit nila kanila talaga ang pera,
at tulad ng iba, naipit lamang sila sa giyera. Simula nung nag-umpisa ang digmaan, sir, hindi kami nakalabas dahil nandun kami nagtrabaho sa Padian, sir, sa Lower Dansalan. Paikot-ikot ang mga ISIS, sir, at mga armadong tao. Kaya natatakot kami, sir. Nagtatago kami ng bahay, sir. Hindi umubra ang kanilang mga palusot at kalaunay inamin din nila na kinuha nila ang pera pambili ng pagkain. Sa gitna naman ng gulo, bumisita ang aktres na si Angel Ocsin para tingnan ang sitwasyon ng mga evacuees. Wala namang magandang marinig pag-gera talaga. So, sana matapos na to para makabalik na sila sa mga tahanan nila, makapagsimula. Ilang naman ang lagi kong naririnig na hinihingi ng mga tao. Yun lang naman. At para rin sa pamilya nag-aanti sa mga sundalo, diba, makauwi na sila sa pamilya nila. Mga tao sa Marawi, makauwi na sa mga tahanan nila. Bagamat sinisimulan na ang rehabilitation, ghost city pa rin sa loob ng Marawi. Sarado ang mga bahay at may mga sasakyang hindi na nailikas pa. Mahigit 2 linggo mula nang magsimula ang bakbakan, tila inabandona na ang buong Marawi City. Pero pagtitiyak ng mga opisyal, hindi magtatagal, matatapos din ng digmaan at muling maibabalik ang kapayapaan. Para sa Bayan, Jervis Manahan, Marawi City. Sa ibang balita, umapela ang Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng Malaysia para sa kaligtasan ng 9 na Pinoy na nahatulan ng parusang kamatayan. Nilinaw naman ng DFA na masyado pa maaga para humingi ng clemency si Pangulong Duterte sa Malaysia dahil hindi pa naman pinal ang desisyon ng korte. Si Sweden Velado sa detalye. Patuloy na umaapela ang Pilipinas sa Malaysia Court of Appeal para mailigtas ang 9 na Pilipinong nahatulan ng parusang kamatayan kaugnay ng Sabah standoff noong 2013. Lumabas ang desisyon nitong Huwebes, subalit giit ng DFA, hindi pa tapos ang legal na proseso. Under Malaysian law, there's this provision of automatic appeal to the Supreme Court, or their version of the Supreme Court. Federal High Court. Yes, Federal High Court, that's right. Nilinaw ng DFA na hindi pa kumpirmado kung death by hanging ang huling hatol taliwas sa ibang mga lumabas na balita dahil hindi pa naman pinal ang desisyon. Ani DFA spokesperson Robespierre Bolivar, magiging pinal lamang ito oras na ang Federal High Court na katumbas ng ating Supreme Court ang maglabas ng desisyon. Masyado pa rin aniyang maaga para humiling ng clemency ang Pangulo sa gobyerno ng Malaysia. In our case, for instance, kapag the Supreme Court affirms the sentence, again, dun papasok yung clemency. But for now, it's too early to talk about that dahil the legal process is ongoing. Taong 2013, kasama ang 9 na nahatulan sa 200 Pilipinong kasapi ng Royal Security Forces ng Sulu na nagtungo sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia para okupahan ang lugar. Ang nais nila ay kilalaning rightful owner ng lalawigan ng Sabah. Ang pagsisimula ng gera laban sa pinakamataas na pinuno ng Malaysia ay isang mabigat na kasalanan na may hatol na kamatayan. Gayunman, tiniyak ng DFA na gagawin pa rin nila ang lahat para mailigtas ang 9 nating mga kababayan na ipabatid na ang balita sa kanilang mga kapamilya at kaanak. Normally, that's part of our assistance to nationals, is we inform the next of kin. Para sa Bayan, Sweden Velado. Nanindigan ng Department of Labor and Employment na tama lang ang kanilang naging desisyon na magdeklara ng temporary deployment suspension sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Qatar. Ito ay upang mapangalagaan na rin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Si Pauline Requesto sa detalye. It is better to overreact at the moment for this situation kaysa mag-underact and be reactive. Ito ang pahayag ng Department of Labor and Employment sa mga kumukwestiyon sa desisyon ng ahensya na magdeklara ng temporary deployment suspension para sa ilang mga OFW na biyaheng Qatar. Ani Undersecretary Dominador Say, nakipagpulong ang Department of Foreign Affairs sa Crisis Committee ng DOLE para bigyang linaw ang naging hakbang nito. Naalarma raw kasi ang Qatari Ambassador to the Philippines. Kasi sabi ng Qatar Ambassador, parang nagtitake sides daw kung may ban. No? Sabi ko hindi, we're taking it from the context na protection ng Pilipino, not because we are taking sides. Sa kabila nito, nauunawaan naman daw ng DOLE ang pinanggagalingan ng DFA. Kaya naman magpapadala na raw ang DFA ng kinatawan sa mga punong balitaan na ipatatawag ng DOLE.
Batay sa impormasyon ng DFA, binigyan ng Qatari government ang mga Egyptian national ng 2 linggo para umalis mula sa kanilang bansa. Kaya nangangamba ang DOLE na magiging dahilan ito para maggaya ang mga Pinoy sa Qatar sa kinahinatnan ng mga OFW sa Saudi Arabia. If these Egyptians suddenly go home or expelled from the country, what will happen to these household service workers? They will suddenly find no places to stay in. Salary is just a second problem. Batay sa ulat ng Labor Attaché sa Qatar, wala pa namang ganoong insidente sa mga OFW, pero patuloy ang pagtutok nila sa kalagayan ng mga Pilipino doon. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na handa silang magpaabot ng tulong sakaling kailanganin ng nasa mahigit 250,000 overseas Filipino workers sa Qatar. Ayon sa tagapagsalita ng DFA, hindi pa kailangan sa ngayon ng repatriation. Sa katunayan, wala pa silang natatanggap na hiling mula sa mga OFW sa Qatar na nagpapatulong na makabalik ng Pilipinas. Ipinaliwanag naman ni DFA spokesperson Robespierre Bolivar ang naging issue hinggil sa panic buying. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa nakalipas na 4 na buwan ng taong ito. Ayon kay National Economic and Development Authority Director General Ernesto Pernia, bumaba ng 5.7% ang unemployment rate sa bansa. Sinabi ni Pernia na ito ay bunga pa rin ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa na nagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Patuloyan niya ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa iba't ibang sektor para maipatupad ng maayos ang mga magagandang programa ng Administrasyong Duterte, lalo na sa hanay ng paggawa. Susunod sa mga balita, National Historical Commission of the Philippines hinikayat ang publiko na makibahagi sa selebrasyon ng ika-119 na Araw ng Kalayaan sa Lunes. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS, maaasahan ng Lingkod Bayan. Be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to May 30, 2017, a total of 280 government workers were arrested in an anti-drug operations of the Duterte administration. 138 were government employees, 119 were elected officials, while the rest were uniformed personnel. Hindi po ako natutuwa na may namamatay. Tapusin, marami tayong gagawin patrabaho. Hindi ba hospital yan? Sabihin mo kung kayo ako. The Philippine economy enjoys what might be called a Cinderella moment. Our program of infrastructure build-up will entail trillions in economic investments. We need to undertake these investments for the sake of the next generation of Filipinos, or else they will remain in the same poverty trap that we found ourselves in. Magtanim ng kaalaman. Umani ng kasaganaan. Mag-agri tayo tuwing Sabado ng umaga dito sa PTV.
Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Luneta Park sa Lunes ay maglulunsad ng caravan ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May ulat si Joy Gumatay. Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang publiko na makibahagi sa malawakang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon kay Chair Rene Escalante, layo ng itatayo nilang caravan sa Luneta Park na mapagbuklod-buklod ang pamilyang Pilipino at sama-samang maipagdiwang ang kasarinlan ng bansa sa kabila ng nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City at ilang pang kinakaharap na problema ng Pilipinas. Lalampasan natin itong mga pagsubok na dinadaan nating bansa kung ang Pilipino ay magkakaisa. At gamitin natin ang okasyong ito bilang staging point ng pagkakaisa ng Pilipino tungo sa kaunlaran. Sa darating na Lunes, asahan na mapupuno ng booth ang Burnham Green Park, bahagi ng Luneta Park sa lungsod ng Maynila. Ilan sa mga sangay ng pamahalaan na makikibahagi dito ay ang Department of Agriculture na mamimigay ng libreng vegetable seeds, ang Department of Trade and Industry na magbebenta ng murang pagkain at iba pang basic commodities, at ang Department of Health na magbibigay ng libreng medical consultation at mga gamot sa publiko. Paalala ni Escalante sa mga interesadong bumisita sa Independence Day Caravan, pumunta sa Luneta Park bago mag-alas 7 ng umaga. Pinagdadala rin ang lahat ng payong sakaling umulan sa kasagsagan ng selebrasyon. Hinihiling rin ang kooperasyon ng publiko sa mahigpit na security measures na ipapatupad ng pambansang pulisya. Ito ay para mapanatili ang kaayusan sa lugar para sa kaligtasan ng lahat ng makikiisa sa selebrasyon. Pero higit sa lahat, tayo po ay mapagmatyag. Kung may mga napapansin po tayong kahinahinalang kilos, kahinahinalang bagay na makita, pinapayong po namin ang lahat na nagkalat naman po ang mga otoridad sa buong vicinity. So ipagbigay alam po natin ito at huwag po tayo magbakasakali. Para sa Bayan, Joy Gumatay. Magbibigay ng libreng sakay ang Metro Rail Transit o MRT at ang Light Rail Transit o LRT sa Lunes bilang paggunita pa rin sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa inilabas na advisory ng National Historical Commission of the Philippines, ang libreng sakay ng MRT at LRT ay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makilahok sa mga aktibidad para sa Araw ng Kalayaan na gaganapin sa Rizal Park. Walang patid ang pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan para sa mga residenteng naapektuhan ng krisis sa Marawi. Ang karagdagan detalye, may ulat mula sa Marawi, si Alan Francisco. Alan. Sa oras, Kati, ng krisis at pangailangan gaya ng nangyayari ngayon dito sa Marawi City ay mas nasusubok yung pagtutulungan. Samantala, gaya ng inaasahan, Kati, habang umaandar ang oras o ang araw ay patuloy ring nadadagdagan yung bilang ng mga naapektuhan ng gulo rito. Narito ang aking report. Batay sa datos ng Provincial Crisis Management Committee as of June 8, nasa 47,957 na pamilya na ang kabuang bilang ng mga IDPs o internally displaced persons o mga taong inilikas matapos maapektuhan ng bakbakan. Dahil sa bilang ng mga apektado, tuloy rin aniya ang pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kabilang narito ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at Provincial Government ng Basilan na nagpadala ng relief goods. Bukod sa relief goods, batid din ng ibang LGUs ang pangailangan ng medical assistance sa mga residente ng Marawi City. Also, the ARMM regional government has deployed the mobile clinic, also arrived yesterday and now stationed at the provincial capital complex to attend to the patients. This is on top of the medical teams that arrived yesterday from Davao City. From Southern Philippines Medical Center. Samantala, sa kabuuan ay umaabot naman sa 40 sibilyan na ang nire-rescue ng mga otoridad. Para sa Bayan, kasama si Albert De Losario, ako naman si Alan Francisco, Marawi City. Maraming salamat, Alan Francisco. Binigyan din ng Armed Forces of the Philippines na hindi totoong nakataas o nakatakas ang leader ng teroristang Abu Sayyaf Group na si Isnilon Hapilon.
Ayon sa AFP, ito ay dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad nila sa Mindanao. Si Eunice Samonte sa detalye. Pang-17 araw ng bakbakan sa Marawi. Ngunit ang tanong ng nakararami, nakatakas na nga ba itong si Isnilon Hapilon o ang Abu Sayyaf leader at ang tinaguriang emir ng ISIS sa Pilipinas na nagsimula ng gulo sa mapayapang komunidad ng Marawi. Ilang araw na nakakalipas, lumabas ang video ni Hapilon kasama ang mga Maute brothers na sina Abdullah at Omar na mabusising nagpaplano kung paano ang pag-atake at kung paano sasakupin ang buong Marawi City. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP, malinaw aniya na matagal na pinagpaplanuhan ng teroristang grupo ang pag-atake sa lugar. Ngunit sa kabila ng patuloy na operasyon ng militar at sa pag-rescue sa mga natitira pang individual, tiniyak naman ng AFP na hindi totoong nakatakas na ng Marawi si Hapilon dahil sa maigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong Mindanao. By and large, those efforts may have gone through a period of time and was preempted because of the initial law enforcement operation that was initiated last 23 May, if I'm not mistaken, by a combined force of police and armed forces personnel. Ayon kay Padilla, sa araw-araw na pagsuyod ng militar sa mga pinagtataguan ng kalaban, nadiskubre rin ito ang ilang mga foxholes o ang mga posibleng taguan ng mga snipers ng kalaban. Bukod sa mga high-powered firearms, ammunition at explosives na nakumpiska sa Maute, sumasailalim rin umano sa investigasyon ang perang nagkakahalaga ng 52 milyon na nakuha sa isang bahay sa Marawi. Samantala, ayon kay Padilla, hanggat umiiral ang batas militar na idineklara ng kanilang Commander-in-Chief at Pangulong Rodrigo Duterte, ay mas mapapadali umano ang tungkulin ng mga sundalo at pulis na protektahan ang kapakanan ng mga sibilyan. At nang tanungin naman tungkol sa posibleng pagpapalawig ng martial law, we are not discussing that possibility as of the moment. We're working within the time frame that was provided by the initial declaration, and we're hoping to fulfill whatever it is that we require to do within that time. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Magandang gabi, narito na ang PTV Info Weather. Magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking parte ng bansa buong weekend. Base sa latest rain satellite ng Pag-asa, may nasisilip tayo ngayong pag-ulan sa ilang bahagi ng Panay Island maging dito sa Calabarzon area, Samar at Leyte provinces at Negros Island. Posibleng magtagal yan ng isa pang oras, kaya alerto sa mga nakatira sa flood-prone areas. Samantala, base naman sa Himawari satellite ng Pag-asa, patuloy magpapaulan ang dalawang weather system sa Visayas at Mindanao. Ang low pressure area malapit sa Panay Island, huling namataan yan sa layo na 90 kilometers hilagang kanluran ng Cuyo, Palawan. Sakop ng rain clouds nito ang bahagi ng Southern Luzon maging ang kanlurang parte ng Visayas, abot yan sa Samar at Leyte at northern section ng Mindanao. Babala ng Pag-asa, posibleng umabot hanggang Linggo ang pagpapaulan ng LPA sa Luzon, habang ang ITCZ sa Visayas at Mindanao buong weekend naman yan magpapaulan. Asahan naman na mas bubuti ang weather condition natin pagsapit ng Lunes. Sa ngayon, nagpalabas na ng flood warnings ang Pag-asa base sa flood advisory map. Sakop nito ang Panay Island at Negros provinces, Cebu, maging ang Bohol at Samar at Leyte provinces, maging ang Caraga at Davao regions, Compostela Valley, Zamboanga Peninsula, maging dito sa northern section ng Mindanao at ilang bahagi ng ARMM. Alerta po sa mga residente na nakatira sa mabababang lugar, malapit sa waterways at river channels. Base naman sa ating forecast map sa Mindanao, maghanda po sa light to moderate na pag-ulan, lalo na po sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Caraga region at northern Mindanao, maging ang Davao area, partly cloudy skies tayo sa Soc-Sargen at sa ARMM. Sa Visayas naman, mabigat na pag-ulan magpapatuloy po dito sa bahagi ng Mindoro at Negros, maging sa ilang parte ng Palawan at dito rin sa Bohol at Cebu, Samar at Leyte provinces bukas. Sa nalalabing parte naman ng bansa, sa Luzon, bukas magpapatuloy ang maulap hanggang sa maulan na panahon, lalo na dito sa Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Mimaropa at Calabarzon, habang good weather naman tayo sa Cagayan Valley, maging sa Ilocos Region at nalalabing parte ng Babuyan at Calayan Group of Islands. Samantala, silipin naman natin ang weather outlook ngayong long weekend sa ilang mga lungsod sa bansa. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Ako si Ice Martinez. Magandang gabi.
Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 3, 5, 7. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 7, 3, 6. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 29, 17. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 10, 24. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maring pang tumaya para sa Ojo Lotto 658 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamaya alas 9 ng gabi. Dito lang sa PTV. Tumaas sa 13.1% ang consumer confidence ng mga Pilipino sa ikalawang bahagi ng taon. Ito ay batay sa survey na isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, ito ang pinakamataas na confidence index na naitala sa loob ng 10 taon. Dagdag pa ng BSP, ang mataas na consumer confidence ay nagpapahiwatig lamang na positibo ang pananaw ng mga Pilipino sa ekonomiya ng bansa at maging sa kikitain ng kanilang pamilya. Base sa survey, malaking dahilan ng pagtaas nito ang gumagandang peace and order situation sa bansa, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at ang mga polisiyang ipinatutupad ng gobyerno. Ang survey ay sinagawa mula Abril 1 hanggang 12 sa may mahigit sa 5,000 respondents. Magandang gabi sa inyo lahat, teammates. Narito ang PTV Sports para ihatid sa inyo ang mga napapanahong sports balita. Hindi pa sumusuko si Cleveland Cavaliers star LeBron James sa kanilang NBA title series kontra Golden State Warriors. Ito ay kahit pa lamang ang Warriors, 3-0 laban sa tropa ni James sa kanilang best of 7 finals. May report si Dennis Principe. Maituturing pa din ni LeBron James na isang malaking oportunidad ang paglalaro ng Game 4 kontra Golden State Warriors sa ongoing NBA Finals. Ito ang mensahe ni James nang humarap ito sa NBA media isang araw bago ang kanilang ika-4 na pagharap kontra Warriors. Lugmok ang Cleveland 0-3 kung saan wala pang koponan sa NBA ang nakarecover buhat sa nasabing sitwasyon. Important opportunity for us and for myself, obviously, to continue the series. You know, it's been a long season and you hate for it to end this way. So, you know, I mentally and physically got to prepare myself for that. Samantala, dinipensahan naman ni James si Durant pagdating sa pagkumpara sa kanila ng mga observers pagdating sa paraan ng paglipat nila ng koponan. For me, when I left here to go to Miami, we had to build something. You know, we brought in, 8 or 9 guys and we had to build something. And when I came back here, we built something again. But I can definitely appreciate the simple fact of him either reshaping this game or just sacrificing maybe some shots here, sacrificing having the ball in his hands, all the time. But it works for their team, and who wouldn't want to sacrifice playing on a Golden State team or a San Antonio team or a Cleveland team? Lalaruin ang Game 4 bukas sa home court ng Cleveland sa Quicken Loans Arena sa Ohio. Kay Asuncion, PTV Sports. Nakatakdang pamunuan ni 6-time World Shooting Champion Jethro Dionisio ang kampanya ng Pilipinas sa IPSC Handgun World Shoot Championship na gaganapin sa France simula ngayong Agosto. May report si Arian Malyari. Nakatakdang magbalik world stage ang 6-time world shooting champion na si Jethro Dionisio. Pamumunuan ng veteran shooter ang 16-man Philippine shooting team na sasabak sa IPSC Handgun World Shoot Championship na gaganapin sa Chateau of France simula August 27 to September 3. Si Jethro na huling nagkampiyon noong 1995 ay inamin kung gaano siya ka-excited na muling katawanin ang Pilipinas. Nasa classic event ako. Ito yun, kumbaga single stock, yung mga 8 rounds lang sa magazine, yan, kumbaga back to the basic. Sana, meron pa naman akong mga 3 months to prepare for this tournament. So ngayon, tapos na lahat ng event namin, I'll concentrate now on training. Kumpiyansa rin ang 45-year-old firearm specialist na malaki ang laban ng Filipino shooter sa Pransya bilang numero 1 sa Asia at pangatlo sa buong mundo. We are considered in the top 3 when it comes to the World Championship. So malaki ang chance natin
As long as wag lang tayo mamalasin, then everybody, magawa lang yung mga pinapractice nila, I'm pretty sure we'll be bringing home quite a number of gold medals. Ilan sa mga powerhouse teams na makakaharap ng Pilipinas sa IPSC Handgun World Shoot ay ang Estados Unidos, Italy, Australia at host France. Aryan Magyare, PTV Sports. Lipat naman tayo sa balitang good news. Umukit ng kasaysayan sa PBA D-League ang powerhouse Racal Motors. Para sa detalye, narito ang aking report. Pinalawig ng Racal Motors Ceramica sa 2-0 ang kanilang winning start sa season-ending PBA D-League Foundation Cup. Ito ay matapos na umani sila ng 140-90 historic win kontra league debutant Zargsburger Jawbreakers sa larong idinao sa Inares Arena sa Pasig City kahapon. Ang 140-point output ng Racal ang bagong league record sa pinakamataas na score sa isang game, kung saan binura nila ang dating pamantayan na 133 points na naitala ng Tanduayra Masters kontra Mindanao Aguilas sa Foundation Cup noong isang taon. Kasi nung first quarter, natambakan na namin. Sinabihan kami ng coach na huwag lang magkumpiyansa. Dapat ituloy-tuloy na. Kasi dati, ganun kami. Natatalo pa kami. Lamang na kami ng 20. Kaya ganun lang. Hindi lang magkumpiyansa. Kasabay ng lopsided win ng Racal kontra Zarks, ay nagrehistro rin si Kent Salado ng triple-double performance na 11 points, 13 assists at 10 rebounds. Habang si Mactalio naman ang top scorer para sa team sa kanyang 26 markers. Yun yung naging inisip ko na makuha ko yung triple-double. Kasi sa team namin ngayon, madami na kasi kaming scorer. Kasi yung mga bago, hindi na defensive player, mga ganun na, kailangan ng score. Kasi ganun, yun na rin din inisip ko. Kasi parang napansin ko lang din na dami kong pase sa rebound. Parang na pumasok sa isipan ko na kung kaya ko na lang kunin yung triple-double kung makaya ko. Doon, sinipagan ko ng third quarter at fourth. Nakuha ko sa Sa ngayon ay kasalo ng Racal Motors Ceramica sa ibabaw ng standings ang Flying V Thunder at Team Batangas sa kanilang identical records na 2 victories and 0 defeat. Bago magtapos ang ating sports balitaan ngayong gabi, narito ang isang dagdag kalaman sa mundo ng sports. Estratehiya ang batayan ng galing sa chess at hindi sa karanasan. Kaya naman ang kakayahan ng pag-iisip ay hindi kinukulong sa edad pagdating sa nasabing laro. Chess prodigy ang tawag sa mga batang kayang tumalo ng experienced adult players o kahit na masters ng chess. Isa na rito si Sergei Alexandrovich Karhakin ng Ukraine, ang pinakabatang player na naging chess grandmaster. Ang Grandmaster title niya ay nakuha niya noong 2002 sa edad na 12 taon at 7 buwan. Naging kampiyon siya sa World Rapid Chess noong 2012 at World Blitz Chess Champion noong namang 2016. At yan po ang mga pinakawaling balita dito sa mundo ng sports. Ako po, si Meg Sioson. Yan ang mga balita hanggang sa oras na ito. Ugaling tumutok sa aming gabi-gabi para sa mga balita at impormasyon. Ako si Cathy San Gabriel. Hanggang sa Lunes sa pagbabalik ng PTV News. Ang programang ito ay inatid sa inyo ng GSIS,